Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral, at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, marinig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo, at tagumpay. Ako si Miss M, at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan, o inspirasyon. Sama-sama nating pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Dear From Sender PH, magandang araw po. Ako po si Ana, isang simpleng may bahay, asawa, at anak rin ng isang inang matatag. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking kwento. Hindi para manghusga, kundi para maglabas ng saloobin at marahil ay makahingi rin ng payo mula sa mga nakaranas ng tulad ng sa akin. Ako po ay may asawa na. Tawagin na lang natin siyang James. Bago kami ikasal, naging magkasintahan kami ng halos 5 taon. Isa po siya sa mga pinakamasipag na lalaki na nakilala ko. Responsable, maabilidad, at higit sa lahat, sobrang mapagbigay sa kanyang pamilya. 5 po silang magkakapatid, 3 lalaki, 1 babae, at siya, pangatlo sa bunso. Maaga po silang naulila sa ama, kaya ang kanilang ina na lang ang tumayong ama't ina sa kanilang magkakapatid. Kaya't bilang ganti sa sakripisyo ng kanilang ina, talagang nagsikap silang lahat. Nang magtrabaho na, nagsanib puwersa sila para suportahan si nanay at ang isa't isa, lalo na si James. Hindi siya tumatanggi sa kahit anong hiling ng pamilya niya. Mapa-gadgets, tuition, appliances, o kahit simpleng gusto lang nila. Ako naman po, kahit praktikal at hindi maluho, naiintindihan ko ang pagmamahal niya sa pamilya niya. Sa totoo lang, isa yun sa mga dahilan kung bakit ko siya minahal. Kahit ganon, hindi ko pinapakalma ng pera niya noon, kasi magkasintahan pa lang kami. Ang prinsipyo ko, hanggat wala kaming pinagsasamang obligasyon, wala akong karapatang makialam sa diskarte niya sa pera. Pero nung tumagal, nagsimula kaming mangarap. Bumili kami ng bahay na hulugan sa loob ng 5 taon. Walang kasiguraduhan noon, pero pinangarap naming bayaran yon ng buo bago kami ikasal. Ayaw namin ng utang para lang sa kasal. Kaya sinabi namin sa isa't isa, simple lang ang kasal natin, basta totoo at payapa. At yun ang ginawa namin. Nang mabayaran namin ang bahay, nagpakasal kami. Simple lang, hindi ingrande. Walang malaking handaan. Pero kahit ganon, puno ng pagmamahal at respeto. Wala kaming inabala, wala kaming inutangan, lahat sariling sikap. Pero heto na ang twist. Ngayon, yung kapatid ni James na babae, nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid ay ikakasal na. Sabi niya, nag-iisa lang siyang babae, dapat ingrande ang kasal niya. Naiintindihan ko naman. Siguro nga, ganun ang pangarap ni nanay para sa kaisa-isa niyang anak na babae. Pero dumating ang parte kung saan mapipilitan si James na magbigay ng 50,000. Kasi yun ang pinakiusap ng kanyang ina sa kanilang magkakapatid. Tig 50,000 daw sila para makatulong sa kasal. Pero si James tumanggi. Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil may pinag-iipunan kami. Business na sana ay umpisa ng financial stability namin. At paghahanda sakaling mabuntis ako. Hindi rin niya pinaalam agad sa akin ang tungkol doon. Nalaman ko na lang na nagalit si nanay sa kanya. Ang masakit pa, parang ako ang sinisisi. Sabi raw ni nanay, simula na nag-asawa si James, nagbago na siya. Naging maramot. Hindi na katulad ng dati. Hindi ko alam kung iiyak ako o matatawa sa sinabi niya. Hindi po ako ang dahilan kung bakit siya tumigil sa pagbibigay. Siya mismo ang nagdesisyon nun. Kaya tuloy, ako ngayon ang inisnaban. Hindi man diretso ang salita, pero ramdam ko sa mga kilos,
sa mga sulyap, at sa mga lamig ng pakikitungo. Sa tuwing may handaan o salo-salo. Ngayon, 3 buwan na lang at kasal na nung kapatid niyang babae. Wala pa rin nililinaw sa usapan. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay James na magbigay na lang. Isang bahagi ng puso ko, gusto ko na lang ng katahimikan para matapos na. Para hindi na kami mailang kapag may gathering. Para hindi na ako pakitaan ng malamig na tingin ni nanay. Pero isa rin sa kinakatakot ko, baka bumalik si James sa dating ugali niya. Yung walang preno sa pagbibigay sa pamilya kahit wala na kaming natitira para sa amin. Hindi ko naman sinasabing huwag tumulong. Ang akin lang, may hangganan, may limitasyon. May sarili na siyang pamilya. Ayoko rin naman na ako pa ang dahilan ng lamat ng relasyon nilang mag-ina. Pero hanggang kailan ako magpapasensya? Hanggang saan ako magpaparaya? Kailangan ko bang lunukin ang pride ko at isuko ang plano naming mag-asawa para sa panandaliang peace sa pamilya? Hindi ko alam. Ako po si Ana at sa totoo lang, ako po ay pagod na sa tahimik na sisihan. Maraming salamat sa iyo, Ana. Sa pagbabahagi ng iyong kwento, hindi madali ang pinagdadaanan mo. At sa totoo lang, ang sitwasyon mo ay sumasalamin sa maraming asawa, manugang, o kahit sa anak na dumadaan sa parehong pagsubok sa pagitan ng pagmamahal sa sariling pamilya at obligasyong tumugon sa pamilya ng pinanggalingan. Una sa lahat, gusto kong sabihin ito ng malinaw. Wala kang ginawang mali. Ang pagiging praktikal ay hindi pagiging maramot. Ang pag-prioritize sa pangangailangan ng sarili mong pamilya, lalo't kayo ay nagtataguyod na ng kinabukasan ninyo, ay hindi kasalanan. Sa katunayan, iyan ang tunay na responsibilidad. Naiintindihan namin si nanay. Gusto niyang bigyan ng espesyal na kasal ang nag-iisa niyang anak na babae. Pero dapat rin niyang maunawaan na may hangganan ang pagbibigay. Ang pagkakaroon ng asawa ni James ay hindi dahilan para tawagin siyang maramot. Bagkus, ito ay tanda na may sarili na siyang buhay at dapat buuin at pangalagaan. Kung ako ang tatanungin, Ana, ang pinakamainam mong gawin ay kausapin si James ng mahinahon. I-open mo ang nararamdaman mo, na naramdaman mong ikaw ang sinisisi, na ayaw mong mapariwara ang relasyon nila ng kanyang ina. Pero gusto mo rin ng malinaw na hangganan para sa iyong sariling kinabukasan. Wala sa ating kontrol kung paano tayo husgahan ng iba. Pero nasa atin ang kakayahan na panintigan ang tama. Hindi mo kailangang ipilit na magbigay si James kung alam mong may mahalagang dahilan para huwag muna. Pero kung magdesisyon siyang tumulong sa kapatid niya, dapat may malinaw na limitasyon. At dapat iyon ay hindi magpapabagsak sa inyo. At para naman sa mga magulang na gaya ni nanay, paalala lang po, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa halagang na ibibigay ng anak, kundi sa paggalang na ibinibigay nila, sa oras, sa malasakit, at sa pagsisikap nilang hindi kayo maging pabigat sa sarili nilang pamilya. Ana, salamat sa pagiging matatag. Salamat sa pagpapakita ng malasakit, respeto, at pangarap para sa isang matatag na kinabukasan. Hindi ka selfish. Isa kang ilaw ng tahanan na alam ang tama. At sana, sa mga nakikinig sa atin, anong masasabi niyo? Tama ba ang naging paninindigan ni Ana? Dapat bang magbigay sila ng 50,000 para sa kapatid? O sapat na ang desisyong mag-ipon para sa sarili nilang pamilya? Comment niyo po sa baba. At muli, Ana, huwag mong kakalimutan, hindi mo kailangan magsakripisyo ng sarili mong kapayapaan para lang matahimik ang iba. Salamat sa pakikinig sa isa na namang liham ng buhay. Kung naantig ang puso mo, paki-subscribe ang aming channel at huwag niyo rin kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang kwentong ito. Kung nais mo ring magbahagi ng iyong istorya, maaari kang mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin.
Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.